Okay mga kanoisy, next video. Nasa huli na ang pagsisi. Erika Yun, nagmaka-up. pagsisi daw, pagsisisi. Nasa huli naman talaga yung pagsisisi guys. I think wala pa akong nakita na nauna yung pagsisisi. Joke lang, try. Awa sa akin. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, yun, another update na naman or another chismis na naman. Pasensya na kayo guys, hindi ko talaga maiwasan makichismis dito eh. Pero siya, tapos syempre, yun naman yung gawain natin dito, mag-react dito sa YouTube. Ano? So, ang video ito ay may pamagat na Erika, nagmamakaawa sa akin. Nasa huli ng pagsisisi. Hindi na kinaya ni Erika, Kalingap Rab latest vlog. So, yan, bago natin simulan, Kalingap TV, support nyo yan. Tapos, syempre, Kalingap Rab, support nyo rin yan. And also, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa guys. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Erika nagmamakaawa sa akin. Nasa huli na. Parang kanta siya. Erika nagmamakaawa na sa akin. Parang kanta siya. Nasa huli na ang pagsisisi. Hindi na kinaya ni Erika. Kalingap Rab latest vlog. So, like, comment, share, subscribe. Start. Nasa huli na ang pagsisi. Erika nagmakaawa sa akin. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like. Nasa huli na ang pagsisi. Erika nagmaka-up. Pagsisi daw, pagsisisi. Nasa huli naman talaga yung pagsisisi guys. I think wala pa akong nakita na nauna yung pagsisisi. Joke lang, try. Awa sa akin. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. Like the video. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. Yun. At tapusin nyo muna guys bago kayo mag-rant. Maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Again and again and again, support mag-amang kalingap. Supportahan nyo yan guys. Dahil sa ginawa ng tita ni Erika mga kalingap ay nalaman ng karamihan ang pagsisinungaling talaga ni Erika sa Team Kalingap at lalo na kay Kalingap Rab. Yun. Bakit? Noong si Erika mga kalingap ay bago pa lang itong nakita at natulungan ni Kalingap Rab ay ang sabi niya noon kina Kalingap Rab na siya anya ay hindi magbabago at tatanawin anya niya ng malaking utang na loob ang ginawang pagtulong ni Kalingap Rab sa kanya. Yan yung isa sa pangit talaga. Sometimes talaga, wag na lang tayo mangako. Mahirap yung ganun eh. Kasi, for example, nangangako ka ngayon na hindi talaga ako aalis nito, men. Hindi ako tawag dyan. Hindi ako aalis or hindi ko kayo iiwan. Tapos ngayon, dumikit yan sa mga tao. Tapos may video pa, naka-video pa. Di syempre, kapag umalis ka ngayon, wala, expect mo talaga na may mambabash sa'yo. Ako, first time experience ko ng ganyan ay nung high school ako. Tapos nung college ako, sinabihan ako ng mama ko na wag kang magjujuwa-juwa, baka magjujuwa ka lang, something like that. So ayun, sabi ko hindi ako magjujuwa, mag-aaral lang ako, gusto kong makapagtapos. Dapat panindigan sa pag-aaral, something like that. Ang tapang-tapang ko pa, tapos sabi ng nanay ko na, sinabi mo lang yan kasi hindi ka pa in love. Sabi ko, hindi talaga, hindi ako magjujuwa-juwa, focus sa pag-aaral. Tapos yun, first year pa lang, unang taon pa lang, baka 6 months pa nga lang, or 3 months, may jowa na. So napahiya ngayon ako doon. So simula noon, ayaw ko na mag-commit. Gusto ko na lang na okay, tingnan natin. Okay, sige. Tingnan natin. Huwag tayong basta-basta mangako kasi especially ganyan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. 'Di ba? 'Yun lang naman. Lesson learned sa akin 'yon. Gaya nung nangyayari sa mga magbabarkada nyo, puro kayo nagala-gala tapos drawing lahat, 'di ba? Mga kalingap. Hindi natin masasabing sagana sila Erika noon mga kalingap dahil sa noong hindi pa sila nakita at natulungan ay aminado itong si Erika dati mga kalingap na hirap anya sila sa pagkain nila at lalong-lalo na sa pera mga kalingap. Yun. Kaya bumuhos ang mga tulong dati kay Erika mga kalingap dahil sa marami ang naawa sa kanya at nakaka-relate sa istorya ng buhay ni Erika mga kalingap. Grabe yan lang yung tirahan nila dati. Parang ito sa lolo niya to. Tapos ngayon, wala na, may sarili na siyang bahay, min. Pinagawan siya ng sponsor.
Tuloy. Minsan na itong natutulungan ng ibang mga vlogger dati ngunit hindi ito nagtagal at hindi kasaganahan ang natatamo nito noong siya pa ay na-e-vlog ng ibang mga vlogger mga kalingap. Kaya malaki talaga ang kaibahan noong si Kalingap Rab na ang nakakita sa kanya mga kalingap dahil sa bumuhos ang mga biyaya at tulong pinansyal para kina Erica dati mga kalingap. Di ba? So, may mga nagtangka na daw pala na tulungan itong si Erica. Pero tanging si Kalingap Rab lang yung nakapagpabago ng buhay niya. Pero yun nga lang, nasobrahan eh. Halimbawa ganyan, nagawa ng paraan ni Kalingap Rab na na tawag dyan, sumikat siya. Magkaroon siya ng mga sponsor. Ikaso nasobrahan eh. Nung nasobrahan sa sponsor, ayun, sinolo ng sponsor. Ewan ko kung totoo yun. Yun sabi-sabi nila. So, totoo nga ata yung sinasabi nila na anumang kulang o sobra ay masama. Totoo ba yun? Mag-agree ba kayo dun, men? Kulang o sobra ay masama. So, ito yung nangyari ngayon kay Erica. Actually, guys, itong yung love team nilang Kalingap Rab. Wala namang problema dun eh. Kasi, halimbawa ganyan, nasolusyonan ni Kalingap Rab, di ba? Nasolusyonan niya na itong si Erica pala, dati pa, may mga vlogger na pumupunta. Bakit yung way niya ay mas, siya eh, mas tawag dyan? Unique ba? Basta sobrang laking impact niya to the point na nag-viral talaga siya. Nagkaroon pa siya ng supporters. Di ba? Sasabihin ng iba na wala. Puro lang kasi landi-landi. Sometimes lang kasi tumin eh. Parang role-playing lang siya ba? Role-playing. Para namang hindi nyo nasubukan na mag-role-playing na bahay-bahayan eh. Di ba? Tapos itong mga edad na to, mga teenager naman din na to. Di ba? Tapos, lang din naman sila, tawag dyan. Script lang. Walang tawag dyan. Basta, malaking tulong para sa kanila, men. Tignan nyo na lang yung Jomcar. Yung bahay, men. Tapos na. Tapos, next naman si Viancy, di ba? Tuloy. Ang hindi lang nagustuhan ng karamihan sa ginawa ni Erica kay Kalingap Rab mga kalingap ay bakit hindi ito nagsabi sa kung ano talaga ang totoong dahilan nito sa pag-alis nito dahil sa matatanggap naman anya si Erica kung magsasabi lang ito ng totoo mga kalingap. Tama. Siguro, Tama naman po ito. Siguro nahihiya lang din siya. Ito mga kalingap, dahil katulad na lang ngayon sa mga nangyayari ngayon mga kalingap na nagkakabulgaran na at nagkaaway-away na silang mga magkapamilya mga kalingap ng dahil lang sa pera na ibinigay ni Sir June aka Erica. Yun. Nakita ng tita ni Erica mga kalingap ang pag-uugali nito kung paano ito binago ng pera ang pag-uugali ni Erica mga kalingap. Meron talagang biglang mag-iiba ang pag-uugali ng isang tao mga kalingap kung sa tingin nito ay sagana na ito sa buhay at may pagmamalaki na rin. Actually, para sa akin, hindi mababago ng pera yung ugali ng tao. Siguro ang nangyayari dyan is, ang taong yan, na talaga yan, min? Sobrang na siya? Malakas na yung tawag dyan. Uhaw na siguro siya sa pera nung nasa kahirapan days pa siya. Like, siguro, nung wala pa siyang pera, sobrang dami na niyang pangarap. Like to the point na, for example, bibili ako ng maraming sasakyan. Gusto kong magkaroon ng maraming chicks. Gusto kong magkaroon ng ganto, ganyan. Pero yun nga, dahil wala pa siyang pera, hindi niya yun magagawa. Alangan naman mag-act siya as hambog, di ba, kung wala pa siyang pera. Kaya yung iba siguro, nung yumayaman na sila, doon na nila parang na-activate yung mga gusto nila ba? Kasi yung iba naman, from mahirap, nung yumaman, hindi naman nag-iba yung ugali. Diba? Kung i-generalize mo na yung tao nagbabago kapag nagkaroon ng pera, hindi naman lahat ganun eh. Siguro yung tao lang siguro na yan na nung mahirap pa siya, sobrang dami na niyang desires, diba? Or sobrang dami na niyang gustong maabot, like to the point na kahit mahirap ka pa, ang gastos mo na. Like, ang hirap, mahirap ka pa, pero magastos na yung isip mo. Like, yung mindset mo, pag ako naging mayaman, gusto ko, kada labas ng bagong iPhone, meron ako. Sasakyan, meron ako. Papalit-palit ako ng chicks. Siguro yun, parang nasa pagkatao na mismo yan ng isang tao, no?
Like, nasa kanya na talaga yan, yung tawag dyan. Like, siguro hindi nababago ng tao yung pera kasi siguro buhay. Nababago ng pera yung buhay. Tapos may two ways siya. Maging maayos at maging, tawag dyan, mapunta dun sa kabila. Medyo pariwara. 'Di ba? Kasi marami namang yung mayaman na mas lalo pang yumayaman eh. 'Di ba? Yun lang, isipin nyo na lang silang Kalinga Prab. Mayayaman na din naman yan. Nag-iba ba? Hindi naman, di ba? So, yun lang. Tuloy. Kahit pa sarili nitong pamilya ay kayang talikuran para lang sa perang nahahawakan nito mga kalingap. At pati na ang lolo ni Erica mga kalingap ay labis-labis na lang ang mga hinanakit nito para sa kanilang dalawa ng ate May niya mga kalingap. Yun lang. Dahil sa pera na natatanggap ni Erica mula kay Sir June A mga kalingap si Erica kaya na nitong talikuran ang nagpalaki at nag-aalaga sa kanila noong sila pa ay wala pa itong patutunguhan. 'Di ba? Dito naman so 'di ba? Dito naman talaga nagmula yung mga hinanaing eh. Ito kasi yung hindi naiintindihan ng mga tao na kesyo ganyan, hindi wala namang si Erica sa inyo. Ang kaso kasi dito dito daw pala lumaki itong si Erica sa lolo niya. Like, sobrang ng lolo niya ba? Sobrang tawag dyan? Wala, may talaga. May, like, malaki din talaga yung impact ng lolo niya sa buhay niya. Kasi dito na siya lumaki sa lolo niya eh. So ngayon, nung yumaman na si Erica or nagkaroon siya ng sponsor whatsoever, wala naman problema si lolo dun. Ang problema lang talaga, siya yung hinahamak ng mga fans ni Erica. Na kesyo ganyan, kesyo ganto, pinapatigil or pinapaano. 'Di ba? Doon lang siya nasaktan. Kasi, sabi ni Lolo siguro, ang ganda ng ko sa apo ko pero bakit pinapalabas na ganito? Masasaktan din yan. Tao lang din yan eh. Kaya tayo, siguro, wag tayong mag-jump into conclusion agad. Diba? Kawawa naman si Lolo, ang tanda na. Tapos, nadja-judge pa yung pagkatao niya. Okay. Ang nais lang naman ni Lolo Miguel mga kalingap na dibale na anyang hindi sila mabibigyan ng pera na bigay ni Sir June A basta anya hindi lang sila bumibitaw ng mga masasakit na salita. Diba? Kagaya na lang sa pagsabi ng ate May ni Erica sa lolo nila na mukhang pera anya si Lolo Miguel mga kalingap. Diba? At ito ang makapagpatunay kung gaano talaga kasama na ng pag-uugali ngayon sila Erica mga kalingap, at sa kabila. Kung totoo man yun na sinabihan ng kapatid niya yung lolo niya na mukhang pera, bakit nung time ba na nandyan kayo sa poder ng lolo nyo, nag-expect ba yung lolo nyo na may pera kayo or magkakapera siya sa inyo? Kabaliktaran pa nga eh. Nagpapalabas pa nga siya ng pera mula sa bulsa niya pampakain eh. Sa inyo. 'Di ba? Kahit yun na lang siguro, Yun na lang siguro. Tuloy. Ang dako naman mga kalingap. Ngayon ay alam na ng Team Kalingap at ni Kuya Val ang totoong dahilan sa pag-alis ni Erica ay labis itong nagmamakaawa sa Team Kalingap ngayon mga kalingap at humihingi na ito ng pasensya anya sa lahat nilang mga nagagawang kasalanan. Anong Totoo kaya to? Totoo ba to, Kalingap TV? Sabi niyo po mga kalingap tungkol dito, please comment and God bless you all. So yun, ang nagmamakaawa na daw Grabe naman talaga So yun lang naman guys, sabi ko sa inyo 'di ba na naman talaga sinabi pa nga dito ni Lolo 'di ba na wala naman akong paki sa pera mo. Ang sa akin lang naman, respeto 'di ba? Tapos yun nga, grabe yun kung totoo yung sinabihan siya na mukhang pera. Ako in my part, 'di ba sa generation natin ngayon, meron na mga sobrang daming nagrarant na yung nanay ko, yung tatay ko, ginagawa akong alkansya. Ganyan, ginagawa akong alkansya. Tawag dyan, pinapaaral nila ako para ako daw mag-ahon sa kanila sa kahirapan. 'Di ba? Meron tayong mga ganun-ganun. Siguro, yun yung nararamdaman ng iba, na siguro lumalaki sila kasi nga breadwinner sila or whatsoever. 'Di ba? Kaya yun, nasasabi nila yun. Pero kung sabihin natin na ginagamit lang tayo ng mga magulang natin or halimbawa ganyan, pinagkakapirahan lang tayo, pinapaaral
like siguro halimbawa na lang ganyan na lang na rektahin mo yung magulang mo na wala kang kwentang magulang, pera lang ang habol mo sa akin. Kasi in the first place, nung ipinanganak naman nila kayo, wala, inaruga naman nila kayo eh, na walang, bakit ba nung ipinanganak ba kayo, sabi agad ng mga magulang nyo na, magiging milyonaryo to. Ito yung investment ko na to. Wala namang ganun eh. Siguro kung may mga ganyan man, ang nagtulak na lang sa kanila, kahirapan min. Ang dapat na lang dyan pag-iintindi. Ang siguro dyan, para sa akin, ang problema dyan is communication, loss of communication sa anak at saka sa parent. Dapat kasi, communicate kayo kung pwedeng magdamag kayong magtawag dyan, magdamag kayong palabasan ng sama ng loob hanggang sa masettle nyo talaga, di ba? Hindi yung kim lang ng galit, like padala dito, padala doon, padala dito, padala doon, tapos ang akala ng magulang, okay ka lang, sige ka lang padala, tapos ikaw pala, grabe na itong mga magulang ko, wala nang paki. Puro hingi, puro hingi, puro hingi. Nai-stress na ako, puro hingi, puro hingi. Diba? Dapat siguro, rektahin nyo, maging open kayo, communicate nyo na, wala talaga akong pera eh. Like, ganun yan, kung hindi nila maintindihan, same lang din, wala talaga. Diba? For sure, maiintindihan naman nila kalaunan yan eh. For example, halimbawa ganyan, kung wala ka nang makain, wala na ako makain dito. Yan, maintindihan yan. Hindi yung, grabe, wala na ako makain, magpapadala pa rin ako. Hindi mo sinabi sa magulang mo na, wala ka na palang makain. Alam niyo naman, itong something parents natin din, kapag pinapakita din natin din sa kanila na strong tayo, yun din yung, anuhin nila, i-assist nila. Tapos, yung parents din, syempre, you need to check your, din naman, mga sons and daughters, di ba? Huwag din natin silang pabayaan. Siguro every time na ganyan, kung magpapadala sila, tanongin din natin kung mayroon ka pa ba dyan, nak? Meron ka pa ba dyan? Kung magsabi na, oo, nay, meron pa naman. Huwag natin silang, sabihin mo talaga na, hindi, magsabi ka lang ng totoo sa akin. Ganyan din natin kasi, kadalasan din kasi, nanggigil trip eh. Though wala akong problema dyan kasi siguro, gipit din yung parent. Pero, wag nating i-guilt trip din yung anak natin na wala na talaga kami makain dito, nak. Ganyan ba? Tapos ang nagiging sisti pala parehas na pala kayong wala makain. You parent tapos yung anak mo wala ding makain. So ang nagiging sisti yung isa nagsasuffer samantala yung isa nakakaraos, di ba? Mas mabuti na yung yun kahit na bahala ng maliitan basta walang mazizero ba. Kasi sobrang dami kong kakilala na hindi nila ma-open up yung mga ganyang mga senaryo na yung pera. Kaya yung mga magkapamilya, nagkakawatak-watak dahil sa ganyan eh. Miscommunication. Para sa akin, miscommunication talaga. Or hindi sila nagiging honest sa isa't isa ba na ganyan, ganito. Though mahirap siya, pero subukan nyo lang, communicate lang kayo, di ba? Then doon na kayo wag yung rant agad sa social media kasi pangit yung nagkakasiraan kayo magkakapamilya sa social media. So I think hanggang dito na lang muna guys. Napahaba na naman tayo. Again, Kalingap TV, Filipino AC, Bal Santos Matubang. Then yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino AC out.